Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Itinakda na ang mandatory title defense ni Pinoy WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes. Muling makakaharap ng 31-year-old Bacolod City puncher sa ikalawang pagkakataon sa Mayo 10 sa MOA Arena sa Pasay City si Mexican challenger Moises Fuentes. Ang kabang detalye ihahatid ni Dennis Principe. Kasado na ang rematch sa pagitan ni WBO light flyweight champion Donnie Ahas Nietes at Mexican challenger Moises Fuentes. Ito ang ibinunyag ni fight promoter Michael Aldeguer sa panayam ng PTV Sports. Ayon kay Aldeguer, kanila na kumbinsi ang kampo ni Fuentes na bumalik sa bansa upang makalaban sa ikalawang pagkakataon si Nietes para sa parehong korona. Noong una ay nais ni Fuentes na ganapin sa Mexico o sa isang neutral country ang kanilang return bout. Ito'y dahil nireklamo ni Fuentes na nagkaroon ng hometown decision ang kanilang unang laban. What happened then is that when we discussed with Jennifer, they came to us about the plan of hopefully doing a fight with Lolito Sibilio. I think that opened it up. No? Actually, we were ready for Nietes to fight in Mexico, and even Donnie was also ready. So he's even now training in the States. When we discussed that, the Lolito Sibilio plan came out. We started discussing that we wanted hopefully to have the fighter given a chance to fight Sibilio. Samantala nagpahayag naman ng kahandaan si Nietes na mapatunayan kung sino ang tunay na hari ng light flyweight clash sa rematch nito kay Fuentes sa gaganapin sa May 10 sa MOA Arena. Aminado si Nietes na nagkulang siya sa kanilang unang sagupaan, kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pagpupursige sa ensayo. Siyempre, bagong doon ni Nietes siguro kasi pinagandaan ko talaga na mabuti para sa next fight ko, sa next fight ko na magpag-rematch sa kay Moises Fuentes. Parang hindi ako satisfied paglaban namin, hindi ako nakasatisfied. Sa San Diego, California, kasalukuyan nag-iensayo si Nietes kasama si Chief Trainer Edito Ala Villamor upang matiyak na kalidad ng sparmates ang kanilang makukuha bilang paghahanda kay Fuentes. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Basketball. Muling nagsama-sama sa ensayo ang Gilas Pilipinas team. Ito'y bilang preparasyon para sa kanilang partisipasyon sa FIBA World Cup sa Spain sa Agosto at sa Asian Games sa Setyembre. May report si Ria Arevalo. Balik na sa once-a-week practice kada Lunes ang Gilas Pilipinas National Team. Nakasama na ng koponan sa ensayo ang mga bagong invitees na sina Paul Lee, Marshall Lassiter, Jared Dillinger at Greg Slaughter. Ayon kay National Coach Chot Reyes, sa 17-man pool magmumula ang roster na kanyang bibitbitin patungong FIBA World Cup sa Spain sa Agosto at sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa Setyembre. This is the pool. This is the pool. Yeah, we have no plans of because we don't have enough time as it is for this pool, so it's hard to change. Ibinunyag rin ni Reyes ang pre-tournament itinerary ng Philippine Quintet, tulad ng 3-game sojourn sa South Korea at training camp sa Spain. Bukod pa rito, posible ring aniyang lumahok ang Gilas squad sa season-ending PBA Governors Cup bilang guest team. Hindi, wala lang. Ito lang. Once a week lang talaga pwede. Ano pwedeng idagdagan? Hindi pwede kasi may games eh. So hindi pwede mag-practice on Tuesday kasi may game ng Wednesday. Hindi pwede ng Thursday, may game ng Friday. Wala na ibang araw talaga na pwede kundi Monday. Wala ka na ba lang idagdag dito sa 17? Wala na. Todo na to, boss? Yeah. Todo na. For now, wala. Nakuha ng Chot Reyes mentored team ang karapatang katawanin ng Pilipinas sa Spain meet sa bisa ng kanilang silver medal finish sa FIBA Asia Men's Championships noong isang taon. Para sa Good Morning Boss, Ria Arevalo, PTV Sports. Sa cycling, nangako si two-time Tour champion John Mark Galedo na gagawin ng lahat para makabawi sa Le Tour Pilipinas sa susunod na buwan. Ito'y kasunod ng kanyang mapait na sinapit sa nakalipas na Ronda Pilipinas, kung saan sa penultimate stage na lamang humulagpos sa kanyang mga kamay ang individual championship. Narito ang report ni Judith Karingal.
Masayang ibinalita ni 7-Eleven by Road Bike Philippines skipper John Mark Galedo na unti-unti na siyang nakaka-move on mula sa masaklap na kampanya sa Ronda Pilipinas International 2014. Itinuturing ng mga eksperto na victory ride na lamang para kay Galedo ang huling 2 stages ng taunang bikeathon nang biglang maagaw sa kanya rider Raymond Lapasa ang corona. Ganun na lang talaga. Hindi nakapag-adjust na rin. Marami pa rin talaga magtatanong pa rin sila kung bakit ano talaga nangyari. Dahil dito, nangako si Galedo na magpapahinga lamang ng ilang araw at kagiat na magbabalik sa ensayo. Plano ng 2-time tour champion na simulan ang pagsikwat ng panibagong corona sa Litour Pilipinas Cycling Classic sa susunod na buwan. Babawi talaga. Kasi nandun naman handa naman ako kaso hindi ko na-expect na gano'n mangyari. Bukod sa individual title, nais rin ni Galedo na mairegalo sa 7-Eleven by Road Bike Philippines ang team championship ng 4th stage Litour Pilipinas. Para sa Good Morning Boss, Judith Caringal, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss.